Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni Atty. Trixie Angeles tungkol kay Ramon Tulfo. Sabi ni Atty. Angeles, the sound of exasperation, frustration, desperation, defeat. It's funny seeing a man whose time is supposed to have made him impervious to it show the inevitability of his own defeat. So, bakit ganito ang post ni Atty. Trixie na sinasabi niya yung pagkatalo, frustration ni Mr. Ramon Tulfo? Okay, ito, si Mr. Ramon Tulfo may post siya laban sa mga DDS, laban sa mga Duterte. Okay, Ramon Tulfo, sabi niya, mabuhay ang mga libo-libong trolls ng DDS. Mabuhay ang abuso sa Davao City. Mabuhay ang mga tanga at bobong botante ng Davao City. Mabuhay ang mga Mary Grace Piatos ng Davao City. So, Mr. Ramon Tulfo, libo-libong trolls ng DDS. So, in a way, tayong mga DDS na sumusuporta sa mga Duterte na pagkakamalan tayong trolls. But anyway, kung yun ang tingin nila sa atin, wala tayong magawa. But I don't believe so na libo-libo lang tayo. To me, ang mga DDS are millions scattered throughout the world. Lalo na mga OFWs. Ang daming mga DDS dyan. So, correction, hindi lang libo-libo ang mga DDS, millions. At hindi kami mga trolls. And then, yung abuso Davao City, ito yung birada nila kay Congressman Pulong Duterte, yung bidyong kumakalat, yung tungkol sa bugaw sa isang bar. So, nagsalita na si Congressman Pulong. Bahala ng Davao City. Doon man siya kandidato. Kung ayaw ng taga Davao, huwag nyo nang butuan si Congressman Pulong. So, ano kaya ang gagawin ng mga Davaoeños? First District. Dahil lang doon, iboboto na nila si Migs Nograles. Bahala kayo, mga taga-Davaoeño. Mabuhay ang mga tanga at bubong botante ng Davao City. Ito ang matindi. How many, hindi ko alam kung ilan ang botante ng Davao City. The largest city in Mindanao. The most progressive. Tapos tatawagin kayong mga tanga at bobong botante. Masakit, masakit. Although hindi ako botante ng Davao City, but dahil taga Mindanao ako, parang masasaktan ako yung tawagin bobo at tanga. At yun ang style ni Mr. Tulfo Wala tayong magawa. And then, mga Mary Grace Piatos ng Davao City. Ito yung confidential funds ni VP Sara. Ilang million lang yon confidential funds na yon. Wala na, mga 73 million lang yung may notice of disallowance. Tahimik kayo doon sa billions sa Malacanang. Mayroon bang nag-imbestiga? Paano nila ginastos billions? So, wag po tayong magmalinis kung confidential funds lang pag-usapan. Si dating COA Commissioner Rowena Guanzon mismo nagsabi, iba ang clearing ng confidential funds. So, kami, mga DDS, non-issue yan sa amin dahil gusto niya lang mawala sa eksena si VP Sara dahil sa gabal sa 2028 na plano ninyo. Anyway, magbasa tayo sa mga comments. Sabi ni Atty. Trixie, I don't like
it that most of the reactions he got are mocking laughter. It's so sad. I have to imagine it's funny to keep myself from disintegrating. Oh, binasa ko mga comments. Talagang halos lahat negative para kay Mr. Ramon Tulfo. Francis Jami Tihada. The people who say like this is uneducated one. O nga, parang hindi masyadong nag-iisip yung mga ganong post. Melo Tandayan, persona non grata ng Davao City ang goal niya sa life. Okay. Hindi, may naipakitang litrato kanina. Yung happy anniversary yung nangyari sa kanila ni Claudine Barito, you know? Oh. Yan. I think this is May of 2012. Away nila ni Claudine Barito and Raymond Santiago, yan ang nangyari sa kanya. Nakahanap ng katapat. Francis Jami Tihada. This shows that he is not a good person to lead people. Francisco de la Vega, in my opinion, Ramon Tulfo needs to be seen by mental specialist. Siya nga yung isa sa mga post niya. Sabi niya, certified baliw si BP Inday Sara. Kaya maraming tatanong, psychiatrist na pala si Ramon Tulfo dahil sinisertify niya na baliw ang BP. Ano pa? Sabi niya si Congressman Pulong Duterte abusado. Si Mayor Baste is lasinggero. Yun ang kanyang mga akusasyon. So, again, bahalang taga Davao. Lasinggero daw ang inyong mayor. Ngayon, si Mayor Baste. Huwag nyo nang botohan. Ganon din, si Congressman Pulong, kumakandidato. So again, it's all upon the voters. Kung talagang hindi magandang leadership ng mga Duterte, huwag nyo nang botohan. But I don't think so. Yung mga surveys, grabe. Landslide. Ang win ng mga Duterte, based sa mga surveys ngayon, dahil si Tatay Digong partida nakakulong, I think 92% ang kanyang survey ratings. Nograles, wala na. Ganon din na line up ni Tatay Digong sa mga kongresista, malayo ang lamang. So sige, sirain nyo lang mga Duterte. Sirain nyo lang mga DDS. Ang sa amin, tatawa lang kami. Dahil kilala namin kung sino ang mga Duterte. Kilala namin sino-sino kami nga mga nagmamahal sa mga Duterte. Kaya